Bali, ilan taon ka na ba, bro? 15 po. Okay, okay. Ako naman ay 30. Sige, so ano bang mga pwede nating pag-usapan? Ano bang gusto mo italakay Wala natin? na rin po, wala naman po ang itatanong kasi na-explain na rin po sa akin ng teacher ko. Sa tingin mo, ikaw may mga gusto ka bang itanong o ako magtatanong? Kasi may mga gusto Wala, din akong iyan. wala naman kasi ang sinabi niya lang sa akin Mm. na may mga ganun talaga kasi kayo ang focus ko lang naman talaga daw kasi sa Quran Mm. is yung mag-aral sa salita ni Allah. Tapos Oo. hindi ko naman daw kasi pinag-aaralan yung pakikipagdebate. Yun yung sabi sa akin. Pero ano yun, bro? Pang ano yun? Another way na bubulagin ka noon kasi kung yan ang tunay na reliyon, dapat allowed ka na i-defend yan. Yan ang una-una kasi hindi lahat ng tao Muslim eh. Aatakihin talaga yung paniniwala na yan. So you have to defend it. Kailangan ma-depensa mo ang pananampalataya na galing daw sa Diyos. Kasi hindi naman pwede na hindi ma-defend yun eh. Hindi, kaya, I mean, ano lang, madedefend ko naman talaga. Kasi, iba po daw kasi yung knowledge mo sa knowledge ko. Kasi ikaw, you focus, nagfo-focus ka sa pakikipagdebate. Eh ako, ang Mm. focus ko is learning about Allah. Yun, learning Pero about ano God. ba, meron ba silang sinabi kung ano ang patunay na totoo ang Islam? Kailangan kasi itanong mo rin yun eh. Sa sarili mo eh. Hindi ko pa tinatanong, pero tatanungin ko. Yeah. Dapat aren't you curious na how that Islam is true? Paano natin masasabi na yan ay totoo, tunay? Yan talagang way of life. Ayun. So kung baka pwedeng magano sa'yo, baka pwede akong Sige, mag-share kung ano man. sige, ano mo lang, i-educate mo lang ako. Sige. At ako kasi, ito kasing reason ko kung bakit ang Islam ay ano siya, False. false siya. Sabi na natin false siya kasi una-una, merong theological defect. Yung depekto sa theological nito na aral. Pag sinabing theological na aral, dito papasok yung patungkol sa Diyos na tinuturo nila, patungkol sa mga doktrina na kiniklaim. Ayan, mga taong tawag namin dyan is theological defect. For example, ang Diyos nila hindi kaya magkatawang tao na kahit Diyos pa rin naman. Hindi pwedeng gumamit ng katawan, hindi pwedeng immanent, hindi pwedeng transcendent. Pero parang it's not parang ang hirap isipin no na na yung Diyos naging tao kasi 'di ba ang Diyos is superior to us. So Pero hindi, superior so, siya pero so hindi natin siya pwede maging kagaya. hindi siya kagaya sa atin in terms of limitations. Totoo 'yan. Pero in terms of infinity, iba siya. Pwede siyang kahit saan. Pwede siya ang pinakamalaki sa lahat ng malaki at pinakamaliit sa lahat ng maliit. Yung transcendent. Ibig sabihin, hindi siya limitado sa isang lugar o sa isang panahon, sa isang So area. ang ibig sabihin po ba nun yung mga pinadala na prophet ng God is wala nang kwenta kasi siya na lang mismo mapapakita sa sarili niya kasi parang hindi siya naniniwala sa kakayahan ng mga Well, yan naman ang una niyang ginawa. propeta niya. Yan ang una niyang ginawa kay Adan. Bago ang mga propeta pinadala, siya mismo nagpakita. Siya mismo kumausap, siya mismo bumaba. Siya mismo ang kumausap kay Moses sa ilalim ng bush, sa ilalim ng apoy. So, kaya din niya maging ganon. Base sa kwento na kinopya din sa Exodus. Sa Exodus galing ang kwento eh. So, naniniwala ako na ang Diyos, hindi mo siya pwedeng limitahan. Kasi we are talking about supernatural things eh. If you talk about God, you talk about supernatural things. Hindi mo pwedeng sabihin na ba't hindi kayang gawin yan ng Diyos? Hindi mo pwedeng questionin yun kasi we are talking about divine being. At ang divine being, hindi limitado yun. Kaya nga diyan nagkakaroon ng comparison eh. Na ang Diyos ng Islam ay meron siyang theological defect. Meron siyang mga attributive defect. Meron siyang isang bagay na hindi niya kayang gawin na nagagawa ng Diyos ng Biblia. For example, magkatawang tao ang Diyos na nasa langit pa rin naman. Hindi niya kaya yun. Pangalawa, hindi niya kayang magkaanak na hindi kinakailangan sa sex at hindi kinakailangan sa pakikipagtalik, pakikipag-girlfriend, pakikipag-asawahan. Pwede siyang magkaroon ng anak. Hindi niya kaya yun. Yun yung Kasi mga theological defect. kasi ano, 'di ba, parang ang ano naman kasi 'di ba God na nga. Eh. So
Yeah, kaya nga, Ang ibig sabihin, hindi niya naman din hindi niya na kailangan ng kung ano, di ba po? hindi niya kailangan ng humingi ng power galing sa labas na hindi kanya. Totoo yun. Pero kaya niya i-demonstrate yung power niya na sa kanya galing. Kasi kung kaya nga niyang maggawa ng tao, ba't hindi niya kaya magkatawang tao? Again, ang tanong dyan eh. His handicap is not impossible within Kung, himself. kung, kung hindi niya kaya magkatawang tao, di ba, may tanongin ng bakit si Allah hindi pinapakita yung sarili niya. Pinapakita niya naman through his prophets. So, ibig sabihin, yun ang theological defect, bro. Hindi niya kaya magpakita as any representation. Hindi niya kaya yon. Kaya niya, yun. Yun na nga eh. Yun na nga transcendence. Yun ang tinutukoy ko, transcendent being. Kung kaya niya yan, dapat transcendent siya. Or immanent siya. So now, parang lumalabas sa atin, transcendent being siya. Ibig sabihin, kaya niyang mag-anyo ng kahit ano, pero nasa langit pa rin siya, everywhere pa rin siya. Yun yung transcendent na explain ko sa'yo. That's why I believe that God should be transcendent, God should be immanent. Kung hindi yan kaya ni Allah, hindi siya Diyos. Kasi limited siya in a certain way, in a certain life, in a certain place. So, ang tawag dyan, theological defect. May ganyang klaseng Diyos na limitado pala. Yan, isa siya sa ganun. Halimbawa, may nakalagay sa Quran, how can he have a son without a consort? Paano daw siya magkaroon ng anak? Wala naman siyang partner. So, are you saying na kailangan mo ng partner para magkaanak? Theological defect yun. Eh, kung mga tito nga, pwede nilang tawagin yung mga hindi nila anak na anak eh. Kahit hindi nila anak eh. Kaya nga eh. Siya pa na Diyos, hindi niya kaya yan. So, theological defect ang tawag doon. So, yan ang una. So, pagdating sa theology, mayroong theological defect ang Islam. Yun yung sinasabi natin. Yung hindi niya kaya magkatawang tao, hindi niya kaya mag-anyo sa pinakamalaki at sa pinakamaliit na siya pa rin naman yun, everywhere pa rin siya. Hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya kaya yung gano'n. At hindi niya Yung kaya... ano ba, Ah? yung Bible ba, yun ba yung pag-combine ng Torah at Injil? Mamaya, papasok naman tayo sa ano. Sige. Papasok tayo dyan sa theological defect tayo. No? Pangalawa, sa ano, pagdating sa mga Quran Bible, ang tawag dyan, scriptural defect naman yan. Scriptural defect. Ibig sabihin, yung within the text of the Quran, merong mga mali. May mga halimbawa, scientific error, walang prophetic accuracy, walang historical accuracy, walang scientific accuracy, walang archaeological evidence. Diyan papasok yung scriptural defect. Yan, dalawa na theological defect in terms of theology na kiniklaim nila patungkol sa isang Diyos daw na tinuturo. Pangalawa, yung ginagamit nilang teksto ay may mga defects din yun. Halimbawa, hindi preserve ang Quran. Yung sumulat yan, hindi kinasihan ng Diyos. Nakabase lang sila sa kanilang memorya na pwedeng magbago kasi tao lang sila, nagkakamali. Hindi preserve ang teksto. Kung anong sinabi kay Muhammad, hindi na na-preserve until now. May mga natanggal na doon. At may mga iba-ibang versions na. May ano lang ako sa'yo. Yung ano ba yung sinabi sa akin, yung nagdasal si Allah? Nasa hadith yun. If anyone prays on me, Allah will pray on him 10 times. Yun po yung binabasa namin ng, wait lang. Yung, Hanapin natin yun parang yung sallallahu alaihi, yun po yung ibig sabihin po natin eh. Pero sa Arabic, sala yun, ibig sabihin pray. He will sala 10 times on him. So nagsasala siya 10 times. So saan siya nagsasala? Yun ang question doon. Although sa amin wala namang problema kung nagpipray ang Kristo sa Ama kasi nga they are in one unity naman eh. So wala problema doon. Hindi nababawasan ang kanilang pagka-Diyos. Pero dito kasi may question din ako sa Trinity. Yeah, theological topic tayo. Yeah, pwede naman. Sige, go. If, di ba God knows everything, di ba? Actually, yes. So, bakit sa Day of Judgment hindi alam ni Christ? Yung ano yan, ang explanation namin dyan, yung kanyang human nature yung nagsasalita. Sa kanyang human nature na Son of Man, hindi siya ang magsasabi. Sa Greek kasi, ang meaning noong pagsasabi niya sa Greek, ang meaning noong Greek na yon, yung authority na magsabi, hindi siya. Hindi kasi, ang sabi kasi doon, dalawa na di ba, pagkatapos nun, doon na si Kristo na unalive.
Di ba pares na silang Diyos na nasa itaas sila? Bakit yung Ama lang yung makakalam, pares naman silang God? Kaya nga sabi ko nga sa'yo, yung kanyang pagka-Diyos, hindi yun ang nagsasabi na hindi alam. Kundi yung kanyang humanity ang nagsabi noon. Pero alam niya, sa pagka-Diyos niya, alam niya yun. Kasi sabi niya, kapag ang gospel ay ma-preach na sa lahat ng dako, babalik na ako. So alam niya. Sa kanyang divine state, kaya niya yun, alam niya. Pero sa kanyang human state, hindi siyang magsasabi noon. Kasi meron kasi kaming doktrina, brother, na hypostatic union. Yung ang Diyos, 100%, gumamit din siya ng human nature, 100%. Kaya niyang gamitin yun. Kaya nga nagkatawang tao. Yun ang namin, theological standpoint ng mga Kristiyano na hindi naintindihan ng mga Muslim for how many years. Which is sad to say kasi nami-misinterpret yung paniniwala namin. Hindi na understand. May isa pa akong question. Hindi siya connected. Ano ba yung intention mo? Bakit sa mga nakikipagganto ka sa mga Muslim? To educate them, there is still a chance for them to change. Kasi kung hindi natin to pag-uusapan, hindi mapapractice yung rationality natin na we should seek what is logically correct, we should seek what is evidentially correct. So doon dapat tayo we should be after the evidence and after the truth and after consistency. Pag wala yan sa isang religion, ba't mananatili ka dyan? Hindi consistent yan. Di ba ganun dapat ang natin, yung prinsipyo natin when it comes to searching what is true. Ang mahirap din kasi ikaw, ang focus mo talaga is debate talaga eh. Isa na pa sa mga methods ko. Pero ang akin kasi as bibilang isang preacher ng Kristiyano, depensador ng Kristiyano. Isa din sa layunin ko to defend my faith kasi I do believe I can defend my faith and I have all the knowledge to defend it. Kasi naniniwala ako, pag nasa iyo ang Diyos, hindi pwedeng atrasan mo yun. Yan ang stand ko. Kaya kong depensahan kasi nasa akin lahat ng katotohanan na mula sa Diyos. Yun ang namin, stand namin. Ngayon, nakikipag-debate kami, hindi para atakihin yung tao, personally ikaw, kasi tao ka naman, pareho naman tayo may paniniwala at kung saan ka, diyan ka. Kung saan kami, doon kami. Kasi wala nating sampilitan eh. Ang sa amin lang, i-educate namin yung kausap namin para mag-isip sila by their rationality na sila mismo mag-decide kung consistent ba yung religion na kanilang tinanggap. Baka naman kasi hindi nila alam ito at basta sila pumasok doon, kawawa naman kung sila mismo tumagal doon, hindi nila alam yung mga defects sa loob. So, magiging blind tayo noon na we are preaching something that we don't understand and we don't know anything about what we preach, what we believe. Yun yung mahirap doon, kapatid. Na hindi mo alam yung pinipreach mo at hindi mo alam yung tinuturo mo. Yan naman ang sa amin. Kaya ako, yan ang ginagawa ko. Many Muslims na nakakausap ko na ganito, ay iba sa kanila, nabuksan ng isip, iba sa kanila, talagang inisip nila kung talagang tama ang Islam. Kasi kino-compare namin din, isa din sa mga topic hindi lamang sa theological defect, brother, hindi lamang sa scriptural defect, moral defect din. Ang Islam ay meron siyang moral defect. Halimbawa, buhay ni Muhammad at buhay ni Kristo, ikukumpara mo yon. Kung sino talaga sa dalawa ang matimbang at talagang masasabing sa Diyos. I do believe si Kristo ang sa Diyos, hindi si Muhammad. Kasi si Muhammad, based sa kanyang pamumuhay, based sa kanyang ugali, hindi mo pwedeng sabing example siya. Bigyan kitang halimbawa, si Muhammad, nakipagtalik siya sa kanyang slave, nasa hadith yon. Hindi nagustuhan ni Hafsa at hindi nagustuhan ni Aisha. Nagalit pa nga si Aisha doon eh. So hindi yun moral example kung pag-uusapan. Paano yung masasabi niya sa may Torah? Yung propeta doon is nilasing ng mga anak. Ano yun? At doon. Ito sagot noon. Ano yun? Hindi yun inutos ng Diyos kay Lot. Yun ang sagot. Unang sagot yan, no? Yung sinasabi mo ba kay Muhammad, inutos ba ng Diyos? Well, inutos siya. Surah chapter 66 verse 1. Iba kasi yung prescribed command sa kanilang preference. Ginawa nila yun kahit di naman utos ng Diyos, kahit galit nga ang Diyos doon. Gumagawa sila ng hindi pagsunod. Pero kay Muhammad, yung mismong gawa niya, mismong authorize. Yun yung mahirap doon. Yun yung moral defect yung tinatawag natin. Di ba, kaya mo ito ginagawa, gusto mo pigilin yung mga tao para maging Muslim? Gusto namin na ang mga tao mag-isip sila ng tama, theologically, logically, rationally, materially, intellectually, factually. Ang fastest growing religion, Islam.
Well, hindi totoo. Fastest in terms of birth, childbirth, at marriage. Hindi siya fastest, sabi sa Pew Research, hindi siya fastest in terms of knowledge, in terms of doctrinal conversion. Pero sa birth rate siya, ibig sabihin maraming asawa, kada asawa may mga anak, maraming anak. Pwedeng asawain yung kapwa pinsan, magpinsan, which is nagkikreate ng inbreeding. Inbreeding Ito, defect din yun. tingnan ko. At saka hindi yun Tingnan ang ko basis kung kasi, kapag ang bilang is basis, ano siya, magiging invalid ang Islam kasi sabi sa hadith, magiging maliit ang Islam, babalik siya sa kaliitan. Sabi ni Muhammad sa hadith, babalik siya sa pagiging snake, kung kailan siya nag-umpisa doon siya babalik. So magiging invalid yan, pag yan ang argument mo. Okay. Hindi pwedeng gamitin mo yun as argument kasi kung isi-search mo 2025, major religion, Christianity pa rin ang nangunguna. We are 2.6 billion, ang Islam naman composed even kasama ng mga terrorist doon na Muslim, Hamas like Bauti, Abu Sayyaf, kasama nila sa bilang they are 2.1 billion. So until now Christianity pa rin ang number one. So kung yan nagagamitin natin, automatic ang Islam false. Pero magmamatter talaga siya sa theology, sa scripture, at sa founder. Man, book, and place. Yun. Sa tao, si Muhammad. Sa book, Quran. Place, sa Arabia. History yun eh. Pero, bago ka pa lang ba nila na naturuan? Mag-iisang taon na po ako. Matagal. Okay. Tagal ka na pa rin pala. Ang hirap din kasi naguguluhan ako eh. Kasi ini-educate mo tapos yung yung ini-educate mo tapos sa kabila din ini-educate nila ako, di ba? Yeah, the question is, kung aalis ka dyan sa Islam, do you think anong parusa mo? Merong parusa yan. Ang parusa niyan, i-jihad ka nila pag aalis ka dyan. That's the reason, meron siyang mga moral defects kasi. Pagka aalis ka, pag isang Muslim umalis sa Islam, automatic may parusa yun. Whosoever changes his religion, kill him. Nakalagay yan sa hadith. Hirap kasi may pag-usap sa iyo kasi ako talaga normal lang yung kaalaman ko sa Quran eh. Yung mga magagaling na talaga, yung buong buhay na talaga nila na nakikipag-debate talaga yung Akin naman, madedepensa nila. open for discussion ako sa lahat ng Muslim. Whether ustad, whether may alam or walang alam. Nag-exert ako ng effort para makatulong ako sa isang para maghayag ng truth. Yun naman sa akin maghayag ng truth. Ayaw nila o hindi, okay lang. Basta sa akin, nabigyan ko sila ng mind opening na yun palang nakalagay sa kanilang aklat, yun pala explanation, yun pala. At least hindi ko minimisinterpret na pananampalatayang Islam. Inuunawa ko. At doon sa unawa na yun, nakakagawa ako ng mga arguments doon sa pag-unawa kong gano'n. Pero ang hirap din kasi intindihin ng Bible kasi tingnan mo ang daming nangyayaring major sekta eh. Ayon sa mga hindi converted. Pero kung converted ka, malalaman mo kung paano siya basahin kasi by context babasahin 'yon. By context, by text, by textual analysis. Tapos yung mga key verses dapat mong iisama 'yon. Hindi mo pwedeng pagkontrahin kasi ang iba kasi out of context bumasa katulad ng mga Muslim pag nagbasa, automatic out of context nila 'yon para ipasok yung Islam nila. Yan yung mga maling pamamaraan eh. Pero sige, pag-iisipan ko talaga ng mabuti pa. Sa akin na baka inisip mo kino-convert kita, hindi kita kino-convert, I'm here to discuss. Ang sa akin lang mag-sharing tayo at ikaw naman makapag-decide yan eh. Sa akin lang naman Di ko naman iniisip na ganun kasi parang sa tono pa lang talaga ng boses mo, parang alam mo na mabait ka naman talaga. Pero pag yung mga binigay mo talaga pag tinanong mo talaga sa picture ko may talaga masinsinan talaga na tanungan. Pag hindi ko talaga nakuha. Totoo yan. Talagang may mga ilan sa kanila, sabi nila wala halaw alam, hindi nila talaga masagot 'yon. May mga honesty naman sa kanila. Pag hindi ko nakuha talaga yung pinaka-sincere talaga na sagot, yung persuasive talaga na sinasabi nila. Alam na, no? Well, ako kasi yung mga dawa nila hindi ako na-persuade dyan kasi may mga hidden may mga hidden agenda yan eh. Halimbawa, sabihin nilang Muslim si Jesus, may mga may mga kulang 'yon. So kung Muslim si Jesus, historical? Muslim siya. Pangalawa, Quranic, Muslim siya sa Quran. Hindi rin, wala naman sinabi si Jesus na
asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala naman siya sinabing ganun. So paano siya naging Muslim? Samantalang sa hadith, pag nagsyahada ka kasama si Muhammad, i-confess mo siya as prophet. Walang ginawang ganyan si Jesus sa Quran. Yung ano kasi, ang experience kasi sa akin yan is, yung Islam nga is, di ba pag nagsasyada ka, nagte-testimony ka na there is one, may isa lang Diyos. Di ba yun yung pinipreach ni Christ? Ang tanong doon, Na there is a one only true God. Yeah, we understand the word one. Ano ba yung one? One person, like monistic being? Or is it one unity or one plurality? Kasi may ganun kasi. Halimbawa, One human being. One human being in terms of one person or one unity? Hindi, mismong iisa lang talaga. One. One person nga. One na hindi magiging tatlo, one na hindi magiging... Yung question doon, yung salitang one, baka kasi pag sinabing one, yung Tagalog context ang inisip mo, Tagalog na one, or English na one. We're talking about Greek language, Aramaic language, at Hebrew. Kasi ano ba ang one sa Hebrew? Ang ginamit doon sa Hebrew, ekad. Ngayon, kung New Testament naman kayo babase, kasi nagbabasa kayo ng Bible doon daw, Greek tayo, kasi sa Greek yung original noon. Ang ginamit sa Greek ay hen. Ang hen ay plural one yun. Plural one. Halimbawa, yung tauhid, plural one yun. Hindi siya one person. Sa Arabic dictionary, ha? Kaya yung sinasabing one what? One person? Or one unity? Yun ang tanong. Sabihin na natin, sige. One daw si Allah. One what? One person or one unity? Iba? Simpleng tanong na yan, pero they will really stuck on that question. Ang challenge ko naman dyan, well, ipakita ninyo ang Arabic dictionary na ang tauhid means one person. Wala ganung definition. Ang definition ng tauhid, one unity. Pinagkaisa-isang marami na nagkaisa. Yan ang meaning ng tauhid. Tignan mo sa mga Arab scholars ninyo. The unity of Allah, tauhid. So unity si Allah. So hindi nga siya one person. One unity siya. Hindi maramihan yun. Hindi yun isang person lang. Dapat ang i-propose nilang argumento na one si Allah, one person dapat. Hindi nga siya person eh. In the first place, hindi nga siya person eh. Paano maging one person siya? Is Allah a person? No. He is not a person. So paano siya maging one person kung hindi nga siya person? Paano siya maging one? Hindi nga siya person. Nakakuha mo yung theological defect niya. Yes. Yeah. Pag sinabi nating one sa Hebrew, ekad, which means compound unity. One composed of things. Pero isa siya. Halimbawa, liwanag, yung ilaw, it is a one element. Pero marami siyang three parts. Yung actinic, calorific, at luminiferous. Paano ganun? One unity. Ang challenge pa nga dyan ang tauhid ba nasa Quran? Wala din naman Wala nga din sa hadith na one patungkol sa one Diyos Wala. Saan yung kinuha yan? Galing yan sa early Christians na Tawahido Church sa Egypt, 3rd century. Sa Ethiopian Church, tinawag na Tawahido Church. Naniwala sila sa one God. Doon galing yung termino na yan, kinawat lang. Ninakaw ng Muslim during that time ni Muhammad. Galing sa amin yan, galing sa mga Kristiyano yan, Tawahido. Tawahido yan sa sa Ethiopia. Tawahido Church ang tawag. Hindi galing sa Muslim yan na term. Galing yan sa Kristiyano mismo. So how come naman isa ang inyong Diyos? Galing nga sa amin yan. Hindi naman galing sa inyo yan. Ayan, another truth na slapping of the truth yun. May islap kayo sa truth, masasampal kayo sa truth doon. Na oo nga. How come na magkiklaim kayo na tauhid kayo, yet wala sa inyong Quran? Ang inyong Diyos ay hindi person, hindi rin siya one person, hindi rin siya one monistic being. In fact, ang sabi ng Quran, siya ay composed of gods. Composed of gods na naging isa, naging Allah. Meron tayong tafsir doon at meron tayong talata sa Quran na meron ganon. Ayun yun. So yun naman ang argument ko pagdating sa tauhid, no? At kung halimbawa, kung ayaw ninyo ng Trinity kasi hindi nyo maintindihan, nakalagay din naman sa Quran na hindi nyo makukomprehend si Allah. No eyes will comprehend Him. Nakalagay yan dito sa Quran. No vision can grasp Him. Saan yun? Ano talata yun? Surah chapter 6 verse 103. There is no vision that can grasp Him or there's no vision that can comprehend Him.
So kapag ang isang Diyos hindi makomprehend, hindi na totoo, ay hindi din siya totoo kasi hindi din siya makomprehend. Sabi dito, no vision can comprehend him. Sabi dito sa Pictal translation, vision comprehended him not. No vision can comprehend him. So hindi siya maintindihan. So huwag din siya paniwalaan, hindi din pala siya maintindihan eh. So pointing finger fallacy ito. So this is not about something cannot be understood. This is about the theological claim na hindi ma-defend ang Islam, hindi ma-defend ang Diyos ng Islam. Ito pa nga challenge, another challenge ko sa Diyos ng Islam. Kailan sa history na-reveal ang salitang Allah sa spelling niya na alif, lam, lam, ha? Wala tayong document na na-discover siya ng gano'n before Islam, before Muhammad was born. Pero si Kristo, yung salitang Messiah, both New Testament at saka sa Old Times ng BCE at saka AD, binabanggit na ang Messiah at Yeshua. Kilala na siya. Pero yung Islamic Allah na ang spelling ay alif, lam, lam at saka h, yung ha, wala siyang document na siya ay existing before Muhammad na pinanganak sa Arabia. Wala. So lumalabas sa argumento na sulpot lang siya na Diyos. At kung sino man yung talata na nagsasabing siya, ang pinakaunang talata na nabanggit siya ay Surah chapter 96. Doon lang siya unang nag-exist. Lalabas ganun. Kasi ang pinakaunang chapter 96, lumabas yung pangalan niya, lumabas yung spelling niya. Doon lang siya unang lumitaw. Kailan yun? 7th century lang lumitaw yung pangalan. Sulpot nga siya, hindi siya tunay na Diyos. Sulpot siya, naunahan na siya ng Kristo, naunahan siya ng Messiah. Pero kung susunod ako sa Bible, anong Bible? Hebrew Bible at saka Greek. At meron din naman mga English Bible na near doon sa translation, near doon sa original. Halimbawa, King James Version. Word for word yun, tinranslate talaga sa original Hebrew at original Greek. So, paano makakasigurado na yun pa rin yung pagka-translate doon sa kanya? Because we have the original text na na-preserve doon sa doon sa Dead Sea Scrolls. Na yung Dead Sea Scrolls proving na na-preserve ang Bible, yung kanyang buo na Old Testament. Yung New Testament naman, we do have 16th century copies na mga translations na kinuhanan doon sa original na New Testament. Halimbawa, yung New Testament ni Stephanos, galing yun sa New Testament. Sa documentary na yung mga yung pinag-compare niya yung mga 1,000 years ago na Quran na 1,000 years na New Testament. At yung pinagkaiba magkakaiba na daw basahin yung New Testament kaysa sa Quran. No, mali. Ang New Testament na preserve siya from the 1st century until now kasi meron tayong mga church fathers na kino-quote nila ang mga nasa tinuturo sa New Testament. Buong Bible. Meron siyang Bible 1,000 years ago, meron siyang Bible 3,000 years ago. Pinagko-compare niya, iba-iba na ang pagkakabasa. Ay saan research yan? Ipakita mo. Walang ganun. Just a claim. This is just a claim of the skeptics. Pero ang totoo, preserve ang Bible. Preserve siya in terms of Old Testament at saka... Dapat pala yung screenshot ko yun. I-search mo yung research kasi i-debunk ko yun. Madali lang i-debunk mo. Mahaba yung pagka-scroll ko nun. Parang lang. Baka posible pa nga, propaganda pa nga ng Muslim yun which is madaling sagutin yun. Kasi... Sige, proceed lang. Kasi i-challenge natin kung pag-uusapan sino ang preserve, ang Bible o Quran, mas preserve ang Bible kasi during the 1st century, hindi sila nagtatalo-talo ang mga Kristiyano noong 1st century or kahit 2nd century, kahit 3rd century, kahit 4th century. Walang pagtatalo-talo kung ano ang i-recite nilang talata at kung magkaiba ba ang recitation. Unlike sa 1st century of Islam nung namatay si Muhammad, kahit nung nag-exist pa siya, nag-aaway-away na kanyang mga sahiba kung anong recitation na tama. Nagkatalo-talo na sila. Sa mismong harap niya, nag-aaway Ngayon, kung nung namatay siya, si Uthman, naguguluhan din si Uthman at sila Abu Bakar kung ano yung tamang recitation ng mga talata. Nag-aaway din sila, nagsunugan pang ng Quran So proving na hindi siya preserved kahit sa mismong 1st century Islamic history niya. So yung tinutukoy mo ba yung Sunni at Shia? Wala pa namang Shia nung araw na yun. Mga Muslim yun na si Muhammad. Muhammad pati yung kanyang mga followers ay nagkatalo-talo sila kung ano yung recitation. Meron din sa hadith na nabasa natin na nakakalimutan ng kanyang mga sahaba ang Quran, na nakakalimutan din niya sa kanyang sarili ang Quran. Proving na hindi reliable ang Quran kasi bunga lang siya ng product of memory. Nung sinulat ng mga sahaba na hindi kilala, nag-rely lang sa memory, hindi nag-rely kay Jibril, hindi nag-rely kay Allah, hindi nag-rely kay Muhammad.
Nag-rely sa sarili nilang memory, which is nakakalimutan nga nila sa hadith. So we cannot trust the Quran itself. Unlike sa Bible, nung sumulat sila, inspired sila ng Holy Spirit. Hindi sila maghula-hula kung ano isusulat, kundi kung ano yung diktasyon ng Diyos na isusulat nila ng tama yun. Kaya walang pagtatalo during the 1st to 3rd to 5th century. Walang pagtalo-talo yung mga early Christians kung anong i-recite nila. Lahat sila under Di ba kay unity. Di ba kay Christ pinadala yung gospel? Pero hindi naman, pero sino po ba yung mga nagsulat ng gospel? Sila, sino ba Mga po ba? disciples niya. Halimbawa, sila Peter, mga disciples. sila John, sila Matthew, Sila Pete. mga direct disciples niya yun. Dun po pala, kaya pala yung mga Peter, John. Yes. Bakit sa mga ganun po, wala po yung si Christ? Hindi naman siya ang sumulat kundi siya ang nagpasulat. Kaya nga sabi nga niya meron tayong translation na sabi niya, ipapasulat niya sa kanyang mga followers ng mga Hudyo. Ipapasulat daw niya ang kanyang salita doon sa mga Hudyo na kanyang disciple, na expert. So hindi siya magsusulat, kundi siya ang magpapasulat. Parang si Muhammad, hindi naman si Muhammad ang sumulat, hindi rin siya ang nagpasulat. Kundi ang sumulat, mga sahabang nag-decide na sumulat. Ang mga disciple, ang pagsusulat nila, ang Diyos mismo ang nag-authorize na sumulat sila. Sa Quran, hindi. Nakalagay sa Bible yan na all scripture is given by inspiration of God. So, sinulat ng mga tao ang inspiration na yon. Kasi diniktahan sila. Sa Quran, walang ganung statement na kailangan isulat ang Quran. So yung sinasabi mo, yung Quran ba na, yung Quran na yung binigay kay Muhammad na as revelation, hindi gawa ni Allah yon? Kundi sinulat ng tao? Hindi. Kasi bakit ito argument ko diyan, no? Bakit hindi? Kasi una-una walang nakalagay sa Quran na ang kanyang Quran ay susulatin ng mga tao. Wala 'yon. Sa Biblia nakalagay na ang mga apostol sinusulat talaga ng mga holy men of God ang word of God. Hindi naman sinulat ni Muhammad din kasi una-una si Muhammad hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat. Exactly. Ang argument lumalabas, yung pagsusulat ng mga sahaba, hindi authorized ng Diyos, hindi authorized ni Muhammad, at hindi authorized ni Jibril. Ang paliwanag sa akin dyan is yung mismong Quran is nakasulat na mismo siya, na mismong book na talaga siya, na nireveal mismo kay Muhammad. Ay hindi totoo yun, kasi nakalagay nung siya ay nasa Cave of Hira, nagpakita si Jibril sa kanya, hindi pa naman book yun eh. Ang sabi ni Jibril, mag-recite ka, recite. So hindi pa siya book form. Wala pa siyang hawak na manuscript, wala siyang hawak na book. Andito sa history yun, nasa history, papakita ko sa'yo. Yung sa mismong Quran, wala ba? Sa Quran wala. Surah Al-Qalaq lang. Surah Al-Qalaq by chapter 96. Ang interpretation dito ng mga scholar, yun ngayong nangyari exactly. Pero Surah ito, 96. Al-Alaq pala. Ito, read in the name of thy Lord who created. Sabi daw, Aqra bismi rahbika ladhi qalaqka. Read in the name of thy Lord who created. So, ang istorya, ang paliwanag ng mga scholar nila sa Ibn Kathir, Al-Tabari, pag binasa mo tafsir nila, which is meron ako, ang sabi nila, ito yung istorya na si Muhammad ay nasa Cave of Hira. Mag-isa lang siya doon. Nagpakita daw sa kanya ang isang Jibril ang pangalan. Pinarecite siya na 3 beses, hindi siya ma-recite. Pinilit siya, sinakal siya, in-squeeze siya. Pinilit, mag-recite ka. Sabi niya, hindi ko nga kaya. Pinilit na naman siya, in-squeeze na naman siya, violently. Sinabi na naman, recite. Ito yung context. Ibig sabihin, hindi siya book form. Nung bumaba ang Quran, hindi siya in a certain agad-agad, book na agad kumpleto. Hindi ganon. Ang nag-decide na maging book yon si Uthman. Yet, may mga sinunog na doon, may makinain na ng ship. Hindi na nasama yung verse of stoning. Kasi ang verse of stoning na reveal kay Muhammad, yet wala siya sa Quran ngayon, ang verse of stoning. Therefore, hindi siya na-preserve. Wala tayong evidence, Brad. Wala tayong evidence na ang Quran, nung nag-reveal siya sa 96 verse 1, book na siya agad. Wala siyang ganon. Ikram, sabi ikra. Big sabihin, you recite. Recite. Hindi siya read. Proclaim. Sabi pa nga dito, proclaim. Sa translation ni Yusuf Ali. Proclaim in the name of your Lord. So, hindi siya read the book. Hindi siya ganito Akra kitaba. Basahin mo ang book. Hindi ganon. Kundi, basahin mo, mag-recite ka. Ikra. You recite, you proclaim. So, hindi siya book form. Wala siyang book form doon. Walang manuscript, wala siyang any material na pinagbasihan. So, yun ang argument na hindi siya book form. Walang evidence na ganun, bro. Kahit sa inyong Quran. Not unless meron kang isang talata dyan, welcome naman akong ibigay mo sa akin. Wala nga eh. Make sense, di ba? Wala.
Ang tanong doon, paano na-compose yung mismong compilation? Si Uthman nga. Siya ang nag-authorize kay Ibn Zaid na kolektahin ang mga copies. Nung kinolekta ang mga copies, meron pa rin pagtatalo sila. Hindi naman na-resolve ang kanilang pagtatalo eh. Kahit na-standardize na ni Uthman eh. Ang second standardization ng Quran ay noong 1924. Ang layo na. More than 500 years. Ang second standardization kasi hindi pa rin finalized. O from the time of Uthman, sabihin natin from the time of Uthman, let's say 600th century, na-compile. Not knowing kung tama ang arrangement or hindi. For sure, hindi finalized yun. Walang mga vowels yun, walang mga haraka, walang mga tashkil, wala lahat. Walang mga references, walang name na Surah Al-Alaq, Surah Al-Fatih, walang mga ganun yun. Ininvento lang ni Abu Al-Aswad noong 7th century ang mga vowelization. O ayan na naman, may problema na naman dyan kasi yung kanyang pagbabawel invention doon, hindi na naman authorized ng Diyos, hindi na naman authorized ni Jibril, hindi na naman authorized ni Muhammad. Pero sinunod ng buong Muslim yung kanyang pattern of vowelization, which is walang batayan kung sa Diyos ba yun talaga. Oh. Ngayon, nagkaroon ng second edition noong 1924 sa Cairo, Egypt, sa pamumuno ni King Fuad, nag-authorize na ang Quran i-standardize na naman yung Hafs version ng Quran. Nung in-standardize nila, hindi agree ang Saudi Arabia doon sa standardization, kaya doon sa Saudi Arabia, gumawa sila ng kanilang sariling standardization ng Quran na inauthorize naman ni King Fahd. Masyadong malayo na. From 1924 sa Cairo, Egypt, kasi sinunog nila, kasi mga Quran, tinapon nila sa Nile River. Tinapon nila sa Nile River yung Quran. Bago nila in-standardize yun. Pangalawa, pagdating ng 1980s, doon nagkaroon ng Saudi standard. So, bali 3 standardization ng Quran. Sa time ni Uthman, na hindi finalized, 1924 sa Cairo, na hindi finalized, at nagtapunan ng mga Quran manuscript sa Nile River, third standardization ay yung sa Saudi Al-Madina na, 1980s na. Unlike sa Bible, during the first century, they are quoting the scriptures, both New and Old Testament, ang mga early Christians. Then pagdating ng 3rd century, meron na namang compilation nung sa Antioch, Syria, noong 250 AD kay Lucian of Antioch. And then nung 3rd century, doon naman sa pamumuno ni Athanasius, nagkaroon ng 3rd compilation, which is proving na preserve ang manuscript, and they decided to have their own copies in a compiled form. So wala siyang pagtatalo-talo kung sino ang tama o mali sa mga recitation. Ganun ang history ng Christianity, napaka-smooth unlike sa Quran. Kasi nakadebate na ako ng Muslim. I really challenge the Muslim. Yung babae pa nga kumasa sa aking hamon eh. Tinanong ko kung paano na-compile ang Quran. Hindi naman niya masagot kung paano na-compile. Paano na-compile ang Surah Al-Fatiha? Sino sumulat ng Surah Al-Fatiha? Ako, iniisa-isa ko lahat. Sa Genesis, sinong author? Sinabi ko, Moses, lahat. Papuntang Revelation, alam kong author. Alam kong sumulat. Pero itong Quran, hindi nila masagot. Sino sumulat ng Surah Al-Fatiha? Anong pangalan niya? Saan sinulat? At anong petsa? Hindi niya masagot. Mismong unang chapter ng Quran, hindi masagot. Hindi natin alam. Unknown writers yan. O kung itatanong ko yan sa'yo, ewan ko kung tinuro yan sa'yo. Kung itatanong ko sa'yo yan, sino ang pangalan ng sumulat ng Surah Al-Fatiha? At kailan ito sinulat? Sabihin na natin, petsa na lang. Kahit kung saan kasi, di na big deal yun. Di na big deal kung saan sinulat. Pwede sa loob ng Arabia, pwedeng sa labas. Pero I do believe sa labas, sa Baghdad yan eh. Hindi sa loob ng Saudi Arabia sinulat. At yan kung anong petsa, anong exact petsa. Is it 6th century, 625, 670, or what, 671? Sinong pangalan ng sumulat? Baka naman ang sumulat kalaban ng Islam. Tulad ng Surah Al-Baqarah, ang sumulat ng dating Kristiyano. Dating Muslim, naging Kristiyano siya. Pinapatay siya ni Muhammad kasi siyang sumulat ng Surah Al-Imran, siyang sumulat ng Surah Al-Fatiha. Umalis sa Islam ngayon, lumabas. So, naging kalaban siya ng Islam. Pinatay siya ngayon. Nasa hadith yun eh. Gugulat ka dito. Sabi dito, ito ay nasa Sahih Al-Bukhari, 3617. I'll send this to you mamaya. Book 61, hadith 124. Pakinggan mo muna ako ha. Narrated Anas, there was a Christian who embraced, send ko sa'yo. Ito. Ang sabi kasi dito sa Arabic, no? Hadatana Abu Mu'amarun, hadatana Abdul Warid, hadatana Abdul Aziz. An Anas radiyallahu anha qala kana rajul Nasraniyan. Kristyano daw. Fa aslama wa qara al Baqarata
wala Imrana. Ayun. Ibig sabihin, there was a Christian, wa Nasara, who embraced Islam. Siya ay umanib daw sa Fa-Aslam and read Surat Al-Baqarah and Al-Imran. Bumasa daw siya ng Al-Baqarati qala Al-Imran. And he used to write for the prophet. Siya mismo sumulat. Ang sabi, lil Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adda nasraniyan wa kana yaqulu ma yadri Muhammadun illa qatbatu lahu. Siya mismong sumulat. Pero ang sabi niya, Muhammad knows nothing. Walang alam si Muhammad, but I have written for him. Akong sumulat para sa kanya. Akong sumulat para kay Muhammad. Anong nangyari sa kanya? Pinapatay siya ngayon. Sino may gawa? This is the act of Muhammad and his companions. Yung kanyang kamatayan ay gawa ni Muhammad at ngayon tagasunod. Dahil lang umalis sa Islam. So siya mismong sumulat for the prophet. Ano yun? Surat Al-Baqarah at Surat Al-Imran. Now, ito yung argument. Kung mismong kalaban ni Muhammad na sumusulat ng kanyang mga verse, ng chapters, sino ang sumulat ng Surah Al-Fatiha? Baka naman kalaban ni Muhammad. Surah Luqman, chapter 31. Sino sumulat yan? Baka naman kalaban ni Muhammad yan. Unknown, siya yun ang problema sa Quran. Hindi ma-identify kung sino ang sumulat at meron pa nga tayong batayan na ang sumulat anti-Islam. So meron tayong mga talata sa Islam na ang sumulat mga anti-Islam mismo. Unlike sa Christianity, ang sumulat, believers talaga sila sa theological viewpoint ng Christianity at ng Jewish. Walang outside na sumulat na kalaban nila. So that's the problem. Yun ang theological defect. Yan yung scriptural defect yan. Ibig sabihin ng scriptural defect, the Quran itself cannot be trusted because some verses were written by a certain anti-Islam who converted from Islam to Christianity, claiming na siyang sumulat ng mga revelations ni Muhammad sapagkat walang alam daw si Muhammad. Muhammad knows nothing, sabi niya. Muhammad illa ma. Wala siyang alam. Wala siyang alam daw. Yes. Totoo naman yun kasi sabi ni Muhammad, we are illiterate. Sabi ni Muhammad yun sa hadith we are an illiterate nation. So, why are you going to trust this guy na illiterate na hindi niya na-organize ang kanyang mga sahaba na maging maayos yung kanyang theology before siya mamatay, inarrange na niya dapat. Dapat sinabi niya, huwag kayong magtalo-talo sa translation sa recitation niya, before ako mamatay, ito dapat ang kaisahan ninyo. Huwag kayong magtalo-talo. Hindi man lang niya na-organize sa kanyang mga tagasunod before siya nadedo. Kaya pagdating sa Quran topic, walang lalaban sa akin kahit sinong Muslim No Muslim will be brave to debate me about this topic. Ayaw nila ng ganito. Ayaw nila, ina-avoid nila ako. Biro mo, hindi lang siyang illiterate, kundi yung kanyang buong sahaba ay illiterate. So paano mo itatras ang sumulat ng Quran kung illiterate mismo sila? Hindi nila alam kung paano tamang grammar, hindi nila alam kung paano tamang sabihin natin language, context, language, literacy nila, wala silang alam. Inimprove lang ng isang Muslim noong 7th century ang mga vowels, inimprove na lang nila. Hindi ang nag-improve mga sahaba na direkta. Kung saan ka makakita ng ganun na hindi man lang sinabi nila kung guided sila ng Diyos, hindi man lang sinabi na dapat ganitong vowels niyan, ito dapat ang pagbigkas niyan, hindi dapat kayo magtalo-talo diyan. Wala, hindi man lang yan na-organize before siya na So yun yung pangalawang argument yun, isa sa mga major arguments na medyo masakit yun. Kasi it will test how Muhammad really a true prophet ba talaga siya o hindi. Doon pa lang nag-fail na siya responsibility niya yon kasi religion niya yon ay dapat pangalagaan niya, hindi niya napangalagaan. Ang tanong, bakit anong dahilan? Kasi puro siya giyera. Alam mo ba anong kinabisihan niya? Puro invasion, puro conquest, puro atakin, lusubin ang mga Banu Qurayza, Banu Kainuka, ang Kristiyano sa Byzantine, gigirain. Puro yun ang focus ni Muhammad. Hindi katulad ng mga Kristiyano, they focus on copying the scriptures, they focus on studying the scriptures, they focus on teaching the believers, in strengthening the church, in defying the church. Apologetics, nag-focus sila doon sa apologetics. Kaya walang mga invasion ng mga Kristiyano ng first century, hindi sila nag-invade, hindi sila pumapatay, hindi sila gaano. Pero si Muhammad ang focus, walang iba kundi gera, binantaan ng Oman, pag hindi daw mag-Islam ang Oman, lulusubin doon ng cavalry niya. Anong klaseng propeta yan? Na ganyan ang focus, hindi sa Diyos. Hindi apologetics ang focus ni Muhammad. Kaya nung nakadebate niya ang mga Hudyo, wala siyang challenge. Nung nakadebate niya mga Kristiyano sa Nasran, hindi niya kinaya. Tahimik, tumamimi siya, nagtamimi siya sa mga Kristiyano. Kasi wala siyang alam sa pagdepensa. Kristiyano mismo yung salitang Isa at Allah galing mismo sa mga Kristiyano sa Najran, sa Abyssinia. Hindi galing kay Muhammad.
Kaya nung dinibate siya, nakatahimik siya doon eh. Wala siyang nasagot. And he was silent. Then iniwan siya ng mga Kristiyano kasi wala na siyang masagot. So siya mismo, hindi niya focus, hindi siya concerned sa religion niya. Wala siyang pakialam na i-defend sa religion niya. Paano niya didepensaan ito? War, invasion, expedition. Yan ba ang maging example of mankind na sinasabi ng Quran? Hindi. I do believe false prophet talaga yan eh. Oh. Kung ikaw propeta ka ng Diyos, saan ka mag-focus? Sa apologetics? Kung paano mo i-defend at ipagtibayan ng theology mo? Or mag-focus ka sa puro gera, pag masakop, kukuha ka ng mga kababaihan do, i-captivate mo yung mga babae, itawin mo slave sila. Yun ang focus mo for your entire life. Tapos sabihin mo, propeta ka, hindi pwede yan. Lang ganun. Ikumpara mo si Muhammad, pag-aralan mo yung buhay ni Muhammad, kung anong ginawa niya. Puro pananakop, puro gera. Oh. Until now, na-adapt ng mga terorista, na-adapt ng mga Maute, na-adapt ng mga Abu Sayyaf, na-adapt ng mga Hamas, na-adapt ng mga ISIS. Oh. Kasi ang sabi nung sila doon nang pinadala daw ni Muhammad yung mga tauhan pa ngayon pinagpapapatay ng mga naniniwala sa mga hindi totoo yan kasi ang kwento ng Battle of Muta, alam ko yan. Ang kwento niyan, ganito yung kwento niyan, Battle of Muta yan. Yun yung pinakauna niyang nakaharap ang mga Byzantine Empire. Kasi ang nangyari, ganito kasi nangyari niya, no? Nagpadala siya ng isang representative na umanib sa Islam, ang Syria at ang Byzantine doon sa Muta. Gusto niya na sila ay mag-Islam. Pag hindi, magbabanta siya, ululusob kami dyan. Tulad na ginawa niya sa Oman. Nabuisit yung mga Kristiyano, bakit kinakailangan mong pagsabihan kami ng ganyan? Meron kaming sariling kingdom, may sarili kaming governance. Ano ibig mong sabihin? Pag hindi kami aanib sa inyong reliyon, mawawalan kami ng kingdom? Ano yun? Nag-wage war ka ba sa amin? Nagalit yung mga Kristiyano, nagbabanta eh. O ngayon, nung nalaman na tinigok, nagpadala nga talaga siya ng sundalo. Nagpadala siya ng 3,000 na mga sundalo niya. Nilusob nila ang Muta. Not knowing na meron pala doon na 100,000 na mga Kristiyanong sundalo, both Arab Christians at yung mga Byzantine Christians sa mga Greek at sa mga Romano. Nagsabi Persa, plus nagpadala pa si Heraclius ng 100,000 na sundalo. Anong nangyari? Tumakas sila at si Khalid al-Walid na duwag. Tumakas sila kasi pag hindi sila tatakas, maubos sila. So during the first Battle of Muta, sila na ang aggressor, sila pa ang nag-atras. Sila na mismong naghamon na ang kingdom ninyo mawawala yan pag hindi kayo mag-i-Islam. Your kingdom will be gone. Insulto yun. Bakit mo sabihan yung mga tao na may sariling kingdom, mawawala yung kingdom nila? Ano yun? Are you threatening us? Sino unang nag-threat? Si Muhammad. Siya ang unang aggressor eh. Ngayon, sila na nga ang aggressor, sila pang tumakas. Anong klase yun? Sa Diyos ba talaga yun? Walang ganun sa Biblia na sila yung aggressor, sila yung magbabanta, sila ang aatras. Si Moses hindi nagbabanta. Si Moses pumunta doon to wage peace sa taga-Kanaan. Ayaw ng mga taga-Kanaan, they attack the Canaanites. Pero ang pinapangunahin niya doon, pwede silang mag-negotiate ng peace kung kaya. Hindi, ayaw eh. Ayaw ng mga pagano eh. So hindi sila nagbabanta, peace mismo ang gusto nilang unang i-negotiate. Ayaw. So never na umatras si Moses kasi nasa kanyang katuwiran eh. Dito, sa iyo bang maging katuwiran kung magbabanta ka? Halimbawa, nasa Pilipinas tayo, sabihin ng China, magkomunista kayo. Kasi pag hindi kayo nagkomunista, yung kingdom ninyo mawala yan, tatanggalin namin yan. O ano, ibig sabihin noon, nag-wage ka ng gera. Tapos pag ikaw lulusob, ikaw pang aatras, nakakaya naman yun. Ikaw na nga nagbantay, ikaw pa aatras. Di ba ganun yan? So walang sense yun, para sa akin walang sense yung ganun. Yan ang ginawa niya sa Muta, sa Oman. Ganun din ginawa niya sa Oman. I called you to Islam, I invite you to Islam. If you will not accept Islam, my cavalry will steal your land, will invade you. I-invade namin. Anong klaseng mensahe yan? Walang ganun. Hindi applicable yun ngayon. Criminal ang tawag doon. Babanta ka sarili nga nilang bahay yan, sarili nga nilang lugar yan, gaganyanin mo. Hindi lang ayaw nilang mag-Islam. Walang ganun mensahe na sa Old Testament na propeta. Wala akong nakitang ganun. Na ganun na mga propeta, ganun ang ugali nila David, ganun ang ugali nila Abraham, ganun ang ugali nila Moses. Wala akong nakitang ganun.
or ganun ang ugali ni Samuel, ganun ang ugali ni Saul, wala. Wala, or hindi kaya Solomon. Wala, kahit kay Jesus, wala. Hindi ganun si Jesus. Si Muhammad lang yung ganun. Yun ang argumento ko tungkol sa moral history ni Muhammad, proving na kanyang history has nothing to do with serving people, with serving his nation, with serving his God. Busy siya sa taltalan, busy siya sa pakikipagpatayan. Sa sobrang busy siya sa pagpapatayan, to the point na yung mga makukuha niya mga captive, kinakaptivate, ini-slave. To the point na sinisex niya yung slave niya yon, ini-intercourse pa niya. To the point na magagalit sa kanya yung kanyang mga asawa na hindi agree. To the point na para ma-defend yon, kinakailangan salita ng Diyos yon. Inauthorize, Surah chapter 66 verse 1, authorize talaga ng Diyos. To the point na maging ganun yung theology niya. Di ba ang pangit pakinggan? Yun yung religion na iiwanan mo. Yun yung i-depensa mong religion. Yun ang sinasabi ko sa'yo, hindi kita pipilitin, pero bibigyan kita ng eye-opening, na kung yan ang religion mo, hindi mo madedepensa yan. Siguro madedepensa mo yan kung ibang kausap mo, kung hindi ako. Ako, eksperyensado na ako and I can read Arabic, I can read Greek, I can read Aramaic. You cannot debate me. No Muslim will really debate me. Matatakot sila sa akin. Kaya walang Muslim na gusto makipagtalo dyan sa ganyang topic. Yan ang mga informational defects ng Quran. May mga claims siya na hindi back up ng complete details. Na sa sobrang incomplete, hindi na masagot. Na sa sobrang incomplete, kinakailangan may tafsir, kinakailangan may history.